Sa panahon ng globalisasyon at pagyabong ng turismo, tumataas na rin ang demand sa iba't ibang uri ng produkto at pagkain. Hindi nagpapahuli sa mga ito ang mga pagkain o tatak halal. Ang halal ay kalimitang kinakain o ginagamit ng mga Muslim. Pero ang lahat nga ba ng pagkain hinahain pang Muslim sa bansa ay matatawag bang halal? Ang halal ay mula sa salitang Arabic na nangangahulugang permissible o pinahihintulutang kainin o gamitin basta't ito'y umaayon sa Sharia o batas ng mga Muslim. Ang batas na ito ay mula sa isang katuruan at nasusulat sa banal na aklat ng mga Muslim, ang Quran. Ayuhan nasu kulu mimma fil ardi حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ito ay isang kautusan ng Allah na ang lahat ng kakainin ng mga Muslim ay dapat halal lamang. Pag kami po ay kumain ng pinagbabawal, yung kumain po kami ng haram, ang aming mga pananampalataya hindi tatanggapin ng Diyos for 40 days, 40 araw. May kasabihan po ang ating mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam, na ang kumain po ang isang Muslim ng pagkaing haram, 40 araw ng kanyang pananampalataya ay hindi tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod dito, may mga pamantayang ding dapat sundin para matawag na halal ang isang pagkain. Pinahihintulutan at walang sangkap na mula sa mga hayop na haram o ipinagbabawal. Hindi nagtataglay ng mga maruruming sangkap na ayon sa batas ng Islam. Hindi ginamitan ng mga maruruming makina o equipment sa pagproseso ng pagkain. Hindi nadikit sa mga maruruming gamit at sa mga hayop na ipinagbabawal. At higit sa lahat, sumusunod sa panuntunan ng tahayiban o mataas na kalidad, malinis, ligtas. Hindi nakasasama sa kumakain o gumagamit sa kapaligiran at sa mga hayop na nakapaligid. Sa pagproseso ng pagkain o produkto, ang mga sumusunod na hayop ay itinuturing na haram o ipinagbabawal. Mga baboy at aso, at mga kalahi nito. Mga hayop na carnivorous tulad ng tigre at oso. At mga kahalintulad nito. Mga ibong may pandaging at kinakain ng agila. Mga hayop na pinahihintulutang kitilin sa Islam tulad ng daga, alakdan o scorpion, ahas at bayawak. Mga hayop na ipinagbabawal kitilin sa relihiyong Islam tulad ng langgam, bubuyog at tariktik o woodpecker. At panghuli, mga hayop na repulsive o sumasalungat sa paniniwala tulad ng langaw, lamok at maggots o uod. Kung ano man ang kautusan ng Diyos sa amin, ay aming sinusunod. Pag sinabi ng Diyos na haram yan at huwag niyong kainin, hindi po namin kakainin. Sa pananaliksik ng siyensya, ang pagkain po ng mga pinagbabawal ay proven to be true na ito ay nakakasama sa ating kalusugan.
Sa pag-aaral ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF, meron humigit kumulang 1.31 trillion US dollars ang posibleng kita ng mga halal market sa buong Timog Silangang Asya pa lang. Sa taas ng demand, 30% sa kabuuang kita ay napupunta sa bansang Malaysia. At iilang porsyento lang ang napupunta sa Pilipinas. Ang mga pagkain at produktong halal ng mga Muslim ay patuloy pa ring ini-import sa mga bansang tulad ng Malaysia. Makasasabay sana ang bansa kung ang iba't ibang uri ng kainan o restaurant at mga produkto sa loob ng bansa ay sumusunod sa pulisiya ng halal. Sa potential ng pag-uusapan, talagang napakataas ng potential ng halal industry sa Philippines. Kasi tignan mo, meron tayong humigit kumulang mga 11% ng kabubuang populasyon ng Pilipinas ay mga Muslim. So dito pa lang sa local market, medyo mataas na yung demand. Kasi hindi lang dun sa mga yung 13 ethno-linguistic tribes natin na tinatawag, no, yung mga organic Muslims, marami din yung mga nagbabalik Islam o yung mga nagko-convert. Idagdag pa natin yung mga health conscious na talagang pinipili na yung kinakain nila sa araw-araw. Kalakihan ng demand ng produkto, humihingi rin ng laki ng demand sa manpower. So, economically speaking, napaka-viable niya. Sa Pilipinas, ang National Commission on Muslim Filipinos o NCMF din ang naatasan ng pamahalaan na magpayabong at magpalaganap ng industriya ng halal. Alinsunod sa Batas Republic Act 9997, Article 2, Section 8. Nakapaloob din dito ang pagpapaigting ng mga programa patungkol sa industriya ng halal. Dahil dito, hinihimok ng NCMF ang karamihan na makibahagi para mapaigting ang mga programa para sa halal. Kung darami kasi ang mga halal certifying body sa bansa, hindi malayong makasabay tayo sa Malaysia at iba't ibang bansa sa buong mundo. Para higit na mapayabong ang industriyang ito, inilunsad ng Department of Tourism ang Halal Tourism Project para gawin ang Pilipinas na isa sa mga bagong Muslim-friendly destination sa pamamagitan ng panghihikayat sa mga hotel at restaurant na magkaroon ng mga pagkain at produktong halal. Ang Pilipinas ay isang lugar na nag-aanyaya ng napakaraming oportunidad para sa halal industry. Hindi lang para sa mga local manufacturers, local producers, and local consumers, pati na sa buong mundo. So ang panawagan, tugunan natin itong nakikita nating pangangailangan. Parang kailangan lang nating mag-observe sa paligid natin at makikita natin meron pala talagang potensyal ang halal industry sa Pilipinas. Sa pangalawang module, malalaman natin ang mga hakbangin para maging lehitimong halal ang ating mga produkto at pagkain.